Purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay ngayon pong umagang ito. Salamat po sa biyaya ng Diyos dahil minsan pa tayo ay nasa gawain ng Diyos upang makinig ng kanyang mga salita. At ngayon pong umagang ito, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, atin nga pong papurihan, pasalamatan at dakilain ng ating Panginoon. Hallelujah! Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Patuloy po namin kayong dinadakila. Patuloy po namin kayong pinasasalamatan sa amin pong mga buhay. We worship you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Luwalhati sa inyo. Purihin kayo, Panginoon. Worship you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po minsan pang umawit sa ating Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Luwalhatiin po kayo, aming Diyos, sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, dahil ang kalakasan, ang buhay namin, Panginoon, ay tanging nagmumula lamang po sa inyo. Panginoon, sa amin pong minsan pang pag-aaral ng inyo pong mga salita, patuloy, O Diyos, na kayo nga po, Panginoon, ang siyang kumilos, umabot sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Abutin niyo kami, Panginoon, ayon po sa aming mga pangangailangan, O Lord. At patuloy ng inyong mga salita ay maging kalakasan, buhay at inspirasyon, Panginoon, sa aming pong buhay, pananampalataya at pagsunod sa inyo, Panginoon. Samahan niyo kami, tulungan niyo kami, at kayo lamang, Panginoon, ang tanging magpakahayag at madakila sa amin pong kalagitnaan, O Diyos. Salamat po, Lord. Minsan pa, pinupuri po namin kayo, pinadakila at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay
Ngayon pong umagang ito, ang ating pong live devotion ay nasa lugar po ng Door of Faith Bae sa pangunguna po ni Pastor Jeff at under ng Jeffrey Manaig at under naman po ng District 6 sa pangunguna po ni Pastora Cheryl Manansala. So sa umagang ito, kagaya po ng nakalagay sa atin pong post, ang atin pong pag-uusapan ay matatagpuan po sa aklat po ng Jeremias or Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Ano po? Jeremias chapter 1 verse 4 to 10. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, Ngayon ay ibinigay ko nasa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinigay ko na rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ang ating pag-uusapan ay called to serve. So, tinawag para maglingkod. So, kung mababasa po natin, yung aklat ng Jeremiah, so, alam natin na si Jeremias ay isang kabataan, na tinawag ng Diyos upang mangaral, maging propeta. Mangaral ng salita ng Diyos, So, siya ay tinawag dito upang pangaralan. So, siya ay sinugo, upang mangaral, doon sa mga Israelita, So, alam natin na ang mga Israelita, sila ay talagang, tuwing may gagawing mabuti sa kanila ang Diyos, tuwing masagana yung kanilang buhay ay okay, pero kapag dumana sila ng matitinding pagsubok, ng matitinding problema, pag dumarating sa panahon na sila ay naghihirap, nandun yung pagtawag nila sa Diyos. Ibig sabihin, kapag maganda yung sitwasyon, gumagawa sila ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Gumagawa sila ng mga bagay na lumalabag sa kautusan ng Panginoon, ng ating Diyos. So, makikita natin dito kung paanong si Jeremias ay tinawag bilang isang kabataan. Sabi nga ni Jeremias, hindi siya magaling magsalita, at siya ay isang bata, ibig sabihin isang kabataan, pero nakita natin yung pagtawag na ginawa sa kanya ng Diyos. So, kung mababasa natin yung mga susunod na talata, naging mahirap yung sitwasyon ni Jeremiah kasi nga bakit yung pinapangaralan niya ay mga taong ayaw naman makinig, ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. At syempre siya bilang nangangaral, ang aabutin niya sa pangangaral ay yung pag-uusig, yung persecution. Dumaan sa puntos na siya ipinagtatawanan dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Pero hindi dito natapos yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Hindi niya tinalikdan yung pagtawag sa kanya ng Diyos dahil lang sa mga sitwasyon na kanyang nararanasan. So kaya nga binagsagan siyang weeping prophet kasi si Jeremias ay umiiyak sa ating Diyos, sa Panginoon dahil nga ganun yung sitwasyon na kanyang nararanasan dahil sa pagsunod niya sa Panginoong Yahweh. So ngayon pong umagang ito, pag-uusapan natin, what should be our response when God called us? Ano ba dapat yung maging response natin? Bilang tayo ay, ano po ba dapat yung maging response natin bilang tayo ay tinawag, ng ating Diyos? So, unang bagay po na dapat nating maging response ay answer the call. Siyempre, kapag may tumatawag sa atin at alam natin na yung tumatawag sa atin na importanteng tao, ay mahalaga at may ayuda. Joke lang po. So, talagang sasagutin natin, yung tawag. Kasi bakit? Very excited tayo na malaman. Ano ba? May good news ba? O ano bang balita? So, very excited tayo na
nasagutin yung yung tumatawag sa atin. So, sa ating buhay, literal, kapag may tumatawag, ang maging response natin bilang tayo ay, tao, talagang sagutin natin, yung tumatawag sa atin. So, kinakailangan may sumagot sa panawagan ng Diyos. So nakita natin dito kung paanong si Jeremias ay sumagot sa panawagan ng Diyos. So dapat lagi ang sagot natin kapag tayo ay tinatawag ng Diyos ay yes Lord. Kinakailangan laging oo, sige po Panginoon, susunod po ako. Kasi mahirap na sinagot nga natin yung panawagan pero ang totoo hindi mo talaga tinanggap. Kung ano yung gustong iparating nung tumatawag sa'yo. So, napakahalaga, na kapag tinawag tayo ng Diyos, lagi tayong may sagot sa panawagan niya. At laging ang sagot dapat natin ay, oo. Wala nang maraming, Lord, paano yung ganyan? Paano yung ganto? What if, Lord, na kapag sumunod ako sa inyo, ganto yung mangyari sa akin, o ano pa mang mga bagay? So, kapag tayo sumusunod sa Panginoon at nagpasya na sumunod sa Diyos. Wala nang what ifs, wala nang buts, talagang sumunod tayo ng buong puso, sa pinagagawa sa atin ng Diyos. So, alam natin na kapag tayo ay pinili ng Diyos at kapag tayo ay sumagot sa panawagan ng Panginoon, kagaya ng pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Alam niyo po, kapag ang Diyos ay tinawag tayo, talagang sumagot tayo kasi hindi naman tayo tinawag dahil tayo ay karapat-dapat, hindi naman tayo tinawag dahil tayo ay talagang, alam niyo yun, very special na tao o talagang ibig sabihin hindi tayo tinawag dahil may angkin tayong talento, katalinuhan o ano paman, So, minsan tinatawag tayo ng Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, tinatawag ng Panginoon kung sino pa yung mahihina para hiyain ng malalakas. Kung sino pa yung hindi marunong para hiyain yung marurunong. So, kaya nga, kung tayo tinawag ng Diyos, sagutin natin yung panawagan. Kahit pa kesyo, bata pa tayo, So, maganda nga yun, naglilingkod tayo ng bata pa tayo, mapaglingkuran natin ng Diyos, Hindi dahil matanda na tayo, Lord, masyado na ako matanda para tawagin niyo. So, hindi po sa ganun yun. Kung tayo tinawag ng Diyos, tinawag talaga niya tayo upang maglingkod sa Kanya, upang ipangaral yung salita ng Diyos. So, ang unang kailangan natin gawin ay answer the call. Katulad po ni Esaias, kung mababasa natin sa Isaiah chapter 6 verse 8, sinabi doon ni Isaiah, Lord, here I am, send me. Noong naghahanap ng Diyos kung sino yung ipapadala niya, di ba? Kung sino yung isusugo niya. Talagang sinabi ni Isaias, Panginoon, nandito ako, isugo niyo ako. Dapat ganun lagi yung maging response natin. Sa Lord, ganun dapat lagi yung maging katugunan natin kapag may hinahanap ang Diyos, kapag tumatawag ang Diyos, very eager tayo na maglingkod talaga. Hindi yung, Lord, ba't ako? Ba't di na lang siya? Masyado akong busy sa work ko, marami akong ginagawa sa school. Lord, ba't di na lang yung, walang ginagawa yung tawagin niyo. So, kapag tayo tinawag ng Diyos, wag tayong, maging in denial. Wag tayong tawag dito. Wag nating i-reject yung panawagan ng Diyos. Lagi tayong maging kagaya ni Isaias. Lord, here I am. Send me. So, purihin ang Panginoon kung tayo ay na-reject natin yung panawagan ng Diyos o hindi natin sinagot yung panawagan ng Panginoon. Hindi natin kalugihan yun. Hindi yung kalugihan ng Diyos. Sorry po, mali. Hindi yung kalugihan ng Diyos. Kaliguhan po natin yon bilang mga sumusunod sa Diyos. Kasi kung hindi natin tanggapin, yung panawagan ng Diyos, hahanap ang Diyos na hanggang tumanggap ng pagkatawag. So, kaya, maging tayo, very eager tayo na sagutin yung panawagan ng Diyos. Ibig sabihin talagang nandoon yung puso natin, na gusto talaga nating maglingkod, na gusto talaga nating magpagamit. So, sa pangalawang puntos po na ating pag-uusapan ay stay connected. So, what should be our response when God called us? Stay connected. Maging connected po tayo sa Lord. Napakahalaga ng connection, or relationship na meron tayo sa Diyos. So, dapat may connection tayo sa Lord. Sinasabi nga sa John 15 verse 4, basahin po natin. Sabi po dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung
kung hindi kayo mananatili sa akin. So sa pagsunod natin sa Panginoon, sa panawagan ng Diyos, kapag sinagot natin yung panawagan ng Diyos, kagaya ng unang puntos natin, ang kinakailangan nating gawin ay maging connected tayo with the Lord, to the Lord. Kasi bakit? Mahirap. Ano po? Naranasan nyo na po ba na kapag may kausap kayo sa telepono, pag may ka-video call tayo na kapag walang signal, hindi natin marinig eh. Yung hindi natin marinig ng malinaw yung sinasabi nung nagsasalita. At ang tendency, dahil yung kausap mo ay importante sa'yo, yung kausap mo ay talagang may importanteng bagay na sasabihin sa'yo. Ang tendency, ang magiging response mo kapag ganon, yung nakikita mo, mahina yung signal, lalabas ka. Lalabas ka para humanap ng signal na makausap mo yung tao na kausap mo. Kasi nga, bakit? Mahina yung signal eh. Kahit pa siguro kay umakyat ng puno para, alam niyo po yun, para makahanap ka ng signal or lumayo ka sa bahay mo, lumabas ka ng bahay para makahanap ka ng signal. Para lang malaman mo eh kung ano yung mensahe na gustong iparating nung tumawag sa'yo. So, ganun din tayo sa Panginoon. So, maging connected tayo sa Lord. Huwag natin hayaan na mag-connection lost. Alam niyo po yun, kapag kami tinatawagan tayo, di po ba, nakalagay connection lost. Huwag natin hayaan, na mawala yung connection natin sa Lord, sa pagsunod natin sa Kanya. Kasi po, bakit? Mawawalang kabuluhan eh. Lahat ng pagsunod natin kapag wala yung pagsama ng Diyos. Kasi bakit? Alam niyo po, kapag tayo sumusunod na wala ang pagsama ng Diyos, sabi nga, walang kabuluhan yung lahat ng bagay. Kasi bakit? In the first place, ginagawa natin yung pagsunod para sa Diyos. Kung hindi naman nalulugod ng Diyos, kung wala ang pagsama ng Panginoon sa pagsunod natin, para saan tayo sumusunod? Kaya huwag nating hayaan, na mawala yung connection natin sa Lord. Kinakailangan lagi tayong connected sa pamamagitan po sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at lalo't higit sa pagsunod natin sa Kanya. Stay connected. Maging connected tayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan, na mawala yung connection. Alam niyo po kung bakit nawawala yung connection? Kasi maraming distraction na umaagaw. Ibig sabihin, kapag ang signal ay mahina, nag-aagawan kayo. Maraming distraction dahil nasa liblib ka na lugar o ano pa man. So, ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung bakit minsan nawawala yung connection natin with the Lord, nawawala yung connection natin to the Lord, is because maraming distraction, maraming ginagawa ang kaaway para tayo ay ma-distract, para mawala yung focus natin sa paglilingkod. Pero dahil tayo yung mga totoong Kristiyano at totoong sumusunod, totoong tumugon sa panawagan ng Diyos, kinakailangan talagang nandoon yung focus natin. Kinakailangan nandoon talaga yung relationship natin sa Panginoon. Amen po? So sa pangatlong bagay po na kinakailangan natin gawin ay, what should be our response when God called us? Obey the instruction. Napakahalaga, ng pagsunod sa bawat instruction, na ibinibigay sa atin. So, napakahalaga na ito po ay susundin talaga natin. Sabi po dito sa Deuteronomy, chapter 5, verses 32 to 33. 32 and 33. Sabi po dito, sundin ninyo, verses 32 to 33. So, nga po. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. So, napakahalaga na yung bawat pamantayan ng Lord, yung bawat utos ng Diyos ay sinusunod natin bilang kanyang mga tagasunod. Kaya nga ang tawag sa atin, followers, mga tagasunod, ni Kristo. Kinakailangan nandoon talaga yung pagsunod natin, yung buong pusong pagsunod. So, follow the instruction carefully and accurately. Kinakailangan, hindi mo lang sinusunod eh. Kung hindi dapat saktong-sakto. Walang labis, walang kulang yung pagsunod natin sa Panginoon. So, sinasabi nga, ang highest form ng worship ay obedience. So, kaya kinakailangan, nandoon talaga yung pagsunod natin, sa kung ano man pinapagawa ng Diyos. Oo, sinagot nga natin yung panawagan, pero kung yung gusto ng Panginoon ay ayaw mo namang sundin, mawawala rin naman ng kabuluhan,
yung ating pagsunod. Kasi bakit? Yung ini-instruct niya, yun yung hindi natin ginagawa. Para kang ganito. Para kang nag-utos sa anak mo na, anak, para kang inutusan ng magulang mo, anak, magsaing ka. Kasi aalis yung magulang mo. Pero ang ginawa mo, nagugas ka ng pinggan, ginawa mo yung lahat ng bagay, dahil sa sobrang pagod mo, hindi mo nagawa yung pagsasaing. Anong mangyayari? Magagalit pa rin yung nanay mo. Kasi bakit? Hindi mo ginawa yung in-instruct niya na dapat mong gawin. Kahit may ginawa kang ibang mga bagay. So, ganun din sa Panginoon. Maging tayo, accurately, accurately dapat sinusunod talaga natin yung pamantayan ng Diyos. Yung instruction ng Panginoon. Wala na tayong iba pang kailangang sundin kung hindi yung pamantayan ng Panginoon. Sa pagsunod natin sa Kanya. So, ang maling pagsunod sa instruction, maaring magpaiba ng sitwasyon natin. Maaring magpahaba ng proseso, maaring marami pa tayong pagdaanan kapag hindi natin talaga sinusunod yung instruction na ibinibigay sa atin. Naalala ko po, nung sila Moses ay nag-exiting from sa Ehipto, nag-exit sila sa Ehipto. So sinabi sa kanila ng Diyos na 40 days makakarating sila doon sa lupang pangako. At dahil itong mga Israelita, masyado silang mareklamo. Hindi lang mga Israelita yung kasama nila eh. Masyadong marareklamo. Marami silang demand na hinihingi sa pagsunod sa Diyos. Na bakit walang ganto, na bakit walang ganyan. So, marami silang reklamo. Pero alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon, ng Diyos kay Yahweh, kay Moises, na magsalita doon sa bato para magbukal lang tubig. Anong ginawa niya? Hinampas niya ng 3 beses. Dahil doon sa emosyon na nararanasan niya kasi nga daming nagrereklamo sa kanya. At dahil doon sa maling instruction na pagsunod ni Moses, imbis na 40 days yung kanilang magiging paglalakbay, naging 40 years. So yung maling pagsunod sa instruction, maaaring magpahaba ng proseso ng pagsunod natin. Maaaring magulo yung sitwasyon. So kinakailangan maging tayo, accurately sundin talaga natin yung utos ng Diyos. At kapag naman tayo ay sumusunod, wag naman po tayong magreklamo. Na bakit Lord, puro na lang ganito, puro na lang bayarin, puro na lang pagsubok, puro na lang po. So sa pagsunod natin sa Panginoon, sumunod lang po tayo ng sumunod. Kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon ng ating buhay, talagang sumunod tayo sa pinapagawa ng Lord sa atin. Kasi bakit? Ang totoong pagsunod, kinakailangan talaga niya na buong puso. Kinakailangan talaga na ang totoong pagsunod, meron niyang pagpapasakop at pagsuko. Ibig sabihin, kapag nagpapasubmit tayo, kapag tayo, sinurrender na talaga natin yung buhay natin sa Panginoon, come what may, susunod pa rin tayo. So, ganun yung totoong pagsunod. So, sa pagsunod natin sa Panginoon, sundin talaga natin yung sinasabi ng Diyos nang walang reklamo. At kapag sumusunod naman tayo, wag naman maging delay yung obedience natin. Ibig sabihin, kasi sabi nila, ang delayed obedience is still disobedience. Kasi in the first place, ba't hindi natin sinunod? Kung talang gusto nating sumunod. So, kaya kung tayo ay tinawag ng Diyos, sunod agad. Sa instruction ng Lord, ng talagang buong puso at accurately. Saktong-sakto, walang labis, walang bawas. So, sa pangapat at huling bagay po na ating pag-uusapan, what should be our response when God called us ay endure sufferings. Napakahalaga, na tayo ay merong pagtsatsaga sa bawat binagdaraanan natin sa pagsunod sa Panginoon. Pagtsatsaga sa bawat sitwasyon na meron tayo. Kasi bakit? Kung hindi tayo magbabata ng paghihirap, baka unting pagsubok lang sa pagsunod, tumalikod na tayo. Unting pagsubok lang, hindi na tayo sumunod. Nilagnat lang tayo, hindi na tayo nag-church. So, ano pa man yung ating, sumakit lang yung ngipin natin, ayaw mo nang sumimba. So, hindi po ganun. Kinakailangan, magbata talaga tayo ng paghihirap sa pagsunod natin sa Panginoon. Kasama yan Part yan. Kaya nga sinasabi ng Diyos sa Matthew 16 verse 23, if anyone who wants to be my disciple, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Take up his cross. Kinakailangan magbata tayo ng paghihirap. Kinakailangan magbuhatin natin, pasanin natin yung krus. Ibig sabihin, makibahagi tayo
doon sa paghihirap na ginawa ng Diyos. Kaya, yung mga paghihirap po na dinaranas natin, yan ay parte, ng pagsunod natin sa Diyos. So, magtiis lang po tayo. Our works will not be in vain. Hindi mawawalang kabuluhan lahat ng ating mga bagay na ginagawa para sa Panginoon. Kasi bakit? Lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Diyos, yan ay mahalaga. Yan ay nakikita ng Lord. So, kung ano man ang ating pinagdadaanan sa pagsunod natin sa Lord, magtiis lang po tayo. So, alam natin na ang pangako sa atin ng Diyos ay hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Kasi yung mga pagtitiis na nararanasan natin, sa lupa lang yan. Yung present sufferings into eternal glory. Panandali ang kapighatian ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang darating. Sabi sa Romans 8 verse 18. Yung mga nararanasan natin. So, panghawakan natin yung pangako ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya. Magbata lang tayo ng paghihirap. Ang mga paghihirap na yan ay nagsisilbing katatagan sa ating buhay pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So, purihin ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa Kanyang mga salita, bagamat maiksi ang mensahe ng Panginoon. Pero alam natin na tayong mga naririto, mga nanonood ng live, alam natin na tayo ay tinawag ng Diyos upang maglingkod, upang mangaral ng Kanyang mga salita. Sinasabi nga, marami ang isda sa karagatan, pero kakaunti yung kakaunti yung mga manging isda So, kinakailangan tayong mga tinawag ng Diyos. Talagang sundin natin yung instruction na iniwan sa atin ng Lord. Go and make disciples. So, tayo ay talagang maglingkod. Go, preach and teach the gospel. So, talagang natin yun. Gampanan natin. Bilang tayo tinawag, yun yung gampanin na iniwan sa atin. So, purihin po ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Kung tayo ay tawag ito, nangangamba sa sarili natin na, Lord, pinili niyo ba talaga ako? Pinili po tayo ng Panginoon. Kahit tayo ay yung qualification natin ay parang hindi papasok. So, parang mahina tayo o wala tayong masyadong kaalaman. Pero alam niyo po, mabiyaya ang Diyos. Sasamahan niya tayo. Kagaya ng sinabi niya kay Jeremias, tawag dito, na tuturuan niya si Jeremias kung ano yung dapat niyang sabihin. Ganon din yung gagawin sa atin ng Diyos. Tuturuan tayo kung anong dapat nating gawin, kung anong dapat nating sabihin, bilang Kanyang mga tinawag. So, purihin ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga salita ninyo na nahayag sa amin pong kalagitnaan. Nawa ito po ay patuloy na naging kalakasan, inspirasyon, Panginoon, sa buhay naming pagsunod at paglilingkod po sa inyo, Lord. Salamat, Lord. Turuan nyo kami, tulungan nyo kami na sumunod sa inyo ng buong puso at ng walang pag-aalilangan sapagkat kami, Panginoon, ay tinawag ninyo. Kami ay pinili po ninyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Sa inyong pagtitiwala sa amin, sa inyong paggamit sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin kayo, dakilain kayo. Dinadalangin din namin ang buong maghapong daraan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Kung ang ilan man sa amin ay papasok ng trabaho, papasok ng school, Lord, or magme-ministeryo para sa inyo, mga mission, O Lord, na aming mga gagawin. Panginoon, patuloy kayo na kumilos at sumama sa amin ng mayaman ninyong pagsama at pag-iingat ay patuloy po naming maranasan sa amin pong mga buhay. Salamat, O Lord, pinagkakatiwala namin ang buong maghapong ito hanggang sa araw ng bukas. Sa devotion, Lord, gigising kami, Panginoon, ng may kalakasan at kagalakan na handang makinig, Panginoon, ng inyo pong mga salita, O Diyos. Salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo, dinadakila at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Tapos na po ang ating gawain. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri.